Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nasangkot sa isang sticky situation ang isang fur mom mula Cavite matapos na aksidenteng dumikit ang ulo ng kanyang alagang Shih Tzu sa nilatag nitong glue board. Paano kaya siya makakawala dito? Sagang dikit daw ang fur mom na to mula Cavite at ang kanyang alagang Shih Tzu. Kaya gano'n na lang daw ang kanyang pag-alala ng kanyang fur baby. Aksidenteng dumikit sa napakalagkit pa namang glue trap o yung ginagamit na panghuli sa mga peste sa bahay. Ang balahibo ng aso, maingat niya kinalis mula sa pagkakadikit. Para mas madaling matanggal ito, nilagyan niya ito ng baby powder. Tuluyan kaya makawala ang kanyang fur baby sa sticky situation na ito? Kuya Kim, ano na? Tiyak na walang kawala ang mga daga at langaw na natatrap sa mga glue board dahil sa napakalagkit nitong adhesive o glue na ginagamitan ng mga espesyal na kemikal gaya ng petroleum na delikado para sa ating mga alaga. Nasa 45% yung laman yan. Kung may ingest to, pwede mag-cause ng pagsusuka, scarring, sabi to pa, irritation sa balat. Yung paghugot ng balahibo, pwedeng magkasugat, pwedeng mag-cause yun ng infection. Mataas yung chance na masuffocate siya. Sakali bang aksidenteng dumikit ang balahibo ng ating mga alaga sa nilatag nating glue trap, isa sa mga home remedy na pwede natin gawin ang paglagay ng mantika o baby oil sa kanilang balahibo. Cooking oil or baby oil is ibabad natin ng sandali sa mainit na tubig hanggang sa maging katamtaman yung init, yung hindi naman nakakapasok. Maingat nating hawakan yung bandang ulo ng aso gamit yung makapal na tuwalya. Siguraduhin na hindi siya dapat masasakal. Kailangan dahan-dahan na imasahe yung mantika sa balahibo ng aso na dumikit sa glue board. Kailangan paulit-ulit yung pagmamasahin. Huwag nating mamadaliin kasi masakit po yun. At kapag datanggal na, pagpahingahin agad ang aso. Pwedeng cold compress, nakakatulong yan na mawala yung sensation na masakit. O kung kailangan, dalhin sa veterinaryo para masuri. Ire-recommenda yan kadalasan, aahitan lahat para malinis, mas mapabilis at mapaganda yung tubo ng buhok. Bagay raw na ginawa sa aso matapos itong matanggal sa glue board. Pero paano naman kaya natin maiiwasan na mangyari ang mga ganitong aksidente sa ating fur babies? Para hindi rin tayo maipit sa katulad na sticky situation, payo ng isang veterinaryo, dapat gawin nating pet-friendly ang ating mga tahanan. Kung posible, dapat laging may nakabantay sa ating fur babies, lalo't hindi natin nakokontrol ang reaksyon nila sa mga bagay-bagay sa paligid. Para hindi na natin kailangan pang gumamit ng glue boards, takpan natin ang mga butas sa bahay na pwedeng daanan ng mga daga at langaw. At kung kailangan mang gumamit ng panghuli sa mga ito, wag na yung mga sticky traps. Pwedeng alternatibo, itong mga snap traps. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Tumutulong na ang lahat ng law enforcement agency sa paghahanap kay Harry Roque ayon sa PNP. Pero giit ng dating presidential spokesperson na iniugnay ngayon sa mga illegal na pogo, hindi siya magpapaaresto. Nakatutok si Ian Cruz. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad. Ito ang hamon ng House Quad Committee kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang tinutukoy ay mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa pogo. Git ni Roque, matagal na ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Paliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang net worth ng iyong korporasyon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa komite na nag-iimbestiga sa Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Hindi po ako pugante. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. Magpahuli muna siya. Hindi pa appropriate ngayon para sa kanya to go up to the Supreme Court kasi wala pa namang justiciable issue, no? So dapat nandito muna siya. Sabi ng ibang namumuno sa Quadcom, flight means guilt patungkol sa hindi pagharap ni Roque sa kanilang komite. Git nila,
may otoridad ang Kongreso na mag-imbestiga. Hinahanap po natin, no? We cannot promise but not only the Philippine National Police but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po niya. Wala pa kami info kung haharap siya, but I know that he's still in the country. Meron namang lookout bulletin sa kanya. Sa Huwebes na ang susunod na pagdinig ng Quadcom ukol sa illegal na pogo. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa Huwebes, si dismiss Bamban Mayor Alice Go. Nagpadala na raw ng liham ang Quadcom sa Valenzuela RTC at hinihintay na ng mga mamabatas ang abiso kung makakadalo sa pagdinig ang dating alkalde. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maglulunsad ng malawakang bakunahan sa mga pampublikong paaralan ang Health Department sa susunod na buwan. Yan po ay para sa mga batang hindi nabakunahan laban sa iba't ibang sakit noong pandemic lockdown. At nakatutok si Ivan Mayrina. Noong 2021, sa kasagsagan ng pagharap sa COVID-19, naging pang-5 Pilipinas sa mga bansang may zero-dose vaccination sa mga bata. Sila yung di man lang nakatanggap kahit isang dose sa iba't ibang sakit dahil sa mga lockdown at kakulangan ng mga health worker. Kaya ang diskarte ngayon para makahabol, bakuna eskwela, pagbabakunang pagugulungin sa mga pampublikong paaralan simula October 7 at sa lahat ng Biyernes sa Oktubre. Pwede rin pabakuna roon ang mga private school students. It is a libreng bakuna para sa grade 1 at grade 7, bibigyan sila ng measles at rubella vaccine at tetanus and diphtheria. Yung grade 4 na batang babae, 9 years old ito, yung mabibigyan sila ng human papilloma virus vaccine o yung anti-cervical cancer vaccine. Ayon pa sa ulat ng Health Department sa Pangulo sa sectoral meeting sa Malacanang, halos 8 billion pesos ang pondo para sa mga bakuna sa taong 2025. 95% vaccination rate ang target. Imposible umano ang 100% dahil may mga magulang natatanggi at may mga batang allergic sa ilang bakuna. Sa gitna naman ng halos 70% pagdami ng dengue cases sa bansa kumpara noong nakaraang taon, may sinusuring bagong dengue vaccine mula Japan ang Food and Drug Administration o FDA. Pero kahit makapasa, hindi raw ito ibibigay sa lahat. You go to your physician, the physician will review your medical history or if your history of previous dengue and then probably do some serologic tests and then will recommend to you if that is needed. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Nakaalis na ng bahay ang ilang estudyante nang isuspinde ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila. Paalala lamang po, otomatikong walong pasok hanggang high school kapag itinaas ang Storm Signal number 1 kahit wala pang anunsyo ng lokal na pamahalaan. Nakatutok si Rafi Tima. Yan ang reaksyon ng ilang estudyanteng nakapasok na matapos malamang suspendido ang klase sa ilang lungsod sa Metro Manila. Alas 5 ng madaling araw inanunsyo ng Pag-asa na may signal number 1 sa Metro Manila. Ang mga LGU naman, bandang alas 6 na ng umaga nagsuspindi ng klase. Kaya sa mga kalye sa palibot ng isang paaralan, nagkalat ang mga mag-aaral na gumayak na pauwi. Maraming sundurin ng dismayado. Nakakainis lang ng konti. Maaga patuloy gumising, nagluto ng mga almusal ng mga bata. Isuspendido din pala. Nagulat lang po, pero ayos naman at safety yung bata. Karamihan sa mga sinuspindi, klase sa elementarya. Paliwanag ng Pag-asa, alas 5 ng madaling araw nila nilabas, nakasama ang Metro Manila sa mga lugar na isinailalim sa signal number 1. Although hindi siya maapektuhan ng Metro Manila, pero pinaghandaan po natin. O kung ba nag-isip tayo ahead, kung tuloy-tuloy itong sumusob, maapektuhan ng Metro Manila. Kaya nag-raise po tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Itong pagbibigay ng signal number 1, ibig sabihin yung warning na ito'y maranasan within the next 36 hours. Ayon sa ilang LGU na nagsuspende ng klase ng alas 6 ng umaga, sumusunod lang sila sa DepEd Memorandum na nagsasabing oras na itaas ang signal number 1 sa isang lugar. Suspendido na ang klase sa pribado at pampublikong paaralan hanggang grade 12. At dahil alas 5 na ng umaga itinaas ang typhoon warning signal, late na rin sila nag-anunsyo ng class suspension. Ayon sa Valenzuela LGU, gabi pa lang tinitingnan na nila kung may weather bulletin para makapag-desisyon sila ng class suspension. As much as possible, of course gusto naman po namin makapag-announce ng maaga, no? Kung gabi man na maglabas man yung Pag-asa ng maagang advisory, then makakapag-announce naman kami agad. But then, ayun nga, nung gabi naman kasi wala pa naman
advisory ng heavy rainfall, walang signal number na nakataas. So wala naman talaga kaming i-announce sa class suspension. Base sa DepEd order, nakasaad din naman na kapag inilabas ang anunsyo na nasa eskwelahan na ang mga estudyante, kailangan agad na silang pauwiin. Wala pang tugon ng DepEd sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sinalakay ang isang bodega na iligal umanong nag-ooperate bilang butane refilling business sa Plaridel, Bulacan. 2 ang arestado. At nakatutok si June Veneracion. Nasa 3 milyong empty butane canisters at mga refilling equipment ang kinumpiska ng PNP-CIDG nang pasukin ng isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Ang halaga, mahigit 100 million pesos. Nag-ooperate umano ang butane refilling business na walang permit mula sa Department of Energy. Iniimbestigahan pa rin po namin, sir, kung gaano na katagal ito nag-operate. Pero sa tingin ko, sir, bago pa lang, baka mga months pa lang ito, sir. Sa bodega raw ginagawa ang illegal refilling at tampering ng mga butane canister. Pagkatapos ay ibebenta sa merkado. Ang butane canister ay karaniwang ginagamit sa mga portable burner. Ito sir, mas maliwanag. May ng DTI. Pinapalitan nila, sir. 2 ang arestado sa operasyon. Kabilang sa isinampang reklamo laban sa kanila ay ang paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Ang ginagawa po nila, sir, doon sa mga sir, tinatanggal po nila, sir, yung tatang original. At ang pinapalit po nila yung kanilang markings. Delikado ang mga illegal na butane canister dahil hindi dumaan sa masusing proseso ayon sa Bureau of Fire Protection. Kapag may leak, konting spark lang, sasabog na ito. If that tin can is mishandled, improperly refilled, mayroon siyang mga dents, mas lumalaki yung chances. Mayahalin tulad natin ang pagsabog ng isang butane canister, sir. Same na lakas yan ng sabihin na natin ng plapla. Kaya niyan po pasabugin ang isang watermelon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng mga inaresto. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinaghahandaan na ng ilang martial law survivors at human rights defenders ang protesta nila sa Sabado, September 21. Para po ito sa ika-52 taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa Mendiola, isasagawa ng grupo ang kilos protesta pero magkakaroon muna ng programa sa Liwasang Bonifacio. Pinanawagan nila sa mga pulis, huwag silang harangan at hayaan silang magpahayag ng kanilang hinaing. Iginiit ng Justice Department na hindi totoong isinantabi ng Korte sa Timor-Leste ang desisyong ibalik sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves. Ayon sa kagawaran, may ruling na ang Korte na sinusubukang tutulan ng kampo ni Teves sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa dami ng mga hukom na bumuo ng desisyon. Ginawa lang daw ito ng kampo ni Teves matapos hindi pumabor sa kanya ang resulta ng paglilitis. Giit ng DOJ, malinaw ang desisyon at inaasahan nilang haharap si Teves sa hukom sa Pilipinas sa nalalapit na panahon. Higit isang dekada nang nauudlot ang dream wedding ng isang dalaga sa Pampanga. Sumbong niya sa inyong kapuso action man, may record na umano siya ng kasal kahit hindi pa nag-I do kahit kanino. Isang nakakaalarmang sumbong ang dinayo ng inyong kapuso action man sa Pampanga. 2013 pa kasi sana balak magpakasal ni Krisa at ng kanyang kasintahan pero ang kanilang dream wedding, 11 taon nang naudlot. Kumuha po kami ng Senomar. Then po sa Senomar, nalaman po namin na married po ako. Nakakalungkot po at nakakagulat. Kasi hindi ko po alam na meron po palang mga ganun na pwedeng gamitin po yung pangalan ninyo. Lumabas sa sertifikasyon mula sa Philippine Statistics Authority na naikasal na umano si Krisa noong Setyembre 2012 sa San Juan, Metro Manila. Kahit pa taga Pampanga ang kanilang pamilya at hindi niya raw kilala ang lalaki. Bagaman tama ang lahat ng nakasaad na personal na informasyon ni Krisa sa marriage certificate, nagkaiba raw sa pirma. Nagulat po ako at nalungkot na sa lahat, sa dami po ng pwedeng gawin, ako pa po.
Pinuntahan ni Krisa ang barangay sa San Juan kung saan umano siya nagpakasal at ayon sa sertifikasyon ng barangay, non-existent o wala raw ganoong klase ng opisina sa naturang address. Nalaman din po namin na may iba din po palang mga kaso na kagaya po sa akin na nag-concern din po sa barangay. Yung lugar din po yun yung ginagamit nila na lugar kung saan daw po sila itinasal. Ilang metro ang layo mula po sa kanto ng N. Domingo at F. Blumentritt Street. Nakikita ko na po rito kung saan naka-address yung sinasabing lokasyon kung saan naganap ang kasal. At hindi mo siya simbahan, siya po isang commercial establishment. Isa po siyang hardware. Iimbestigahan na ng San Juan City Police Station ang sumbong. Ang binabanggit ng barangay, may nangyari na noong 2014 at saka 2015 at saka yung ngayon. So nakakatatlo. Very alarming na. Sinubukan naming kunin ang contact information ng solemnizing officer mula sa PSA pero tanging address lamang din ang mayroon sila. Ayon sa PSA, may proseso para mapawalang visa ang kasal. Pwedeng ipa-cancel ang kanyang marriage contract kasi hindi naman po talaga nangyari ang kasal. Yun nga lang, ang tamang proseso, kailangan dumaan po ito sa korte. Nakadepende raw ang tagal ng proseso sa pag-usad ng kanselasyon sa korte. Tututukan namin ang kasong ito para sa inyong mga sumbong. Ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katulian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Get in touch with the girl group na Cat's Eye na ngayon ay nasa Pilipinas. At back in town syempre ang fellow member nitong na si Sofia na anak ng local actress na si Carla Guevara. Ang handog niyang Taglish version ng kanilang hit single sa Chika ni Aubrey Carampel. Touchdown in Manila na ang newest global girl group under Hybe and Geffen na Cat's Eye. Binubuo ito ni Lara, Yunche, Daniela, Mano, Megan at ang kanilang leader, our very own Sofia La Forteza. Excited si Sofia na finally nakauwi siya ng bansa after 3 years. It's such an honor to be standing here in my hometown in front of all of you. This really is a dream come true and I cannot wait for us to come back and forth here to the Philippines. And that made me so emotional. At para iparamdam ang warm Pinoy hospitality, naghanda raw ang pamilya ni Sofia ng home-cooked Filipino dishes. Tonight, they're all gonna come over and then we're gonna eat Filipino food. My mom prepared like a whole fiesta for everybody, so I'm so excited. Si Sofia ay anak ng TV, movie at stage performer na si Carla Guevara na sobrang proud sa kanyang anak na making history as first Filipina idol under Hybe management. So much pride for my daughter because she's representing the Philippines. Every single day I cry. Dahil matagal daw na hindi nakauwi si Sofia, nag-request daw siya ng kanyang paboritong mga pagkain, kabilang ang sinigang. Yes, adobo. She wants balot. She wants strawberry taho. She wants halo-halo. She wants lechon. Binusog na manok. I feel like being a leader of Cat's Eye is such an honor. I love and care for these girls so much. And so I feel like because of that and knowing that they trust me and I feel a mutual respect and care from them, it makes the job of being a leader a lot easier and less stressful. Sophia is the best leader ever. She always takes care of us, makes sure that we're doing okay, and whenever we're upset or frustrated with something, we always go to her. You are mom of the group, but you're also like cool. Like, do you know what I mean? Like, we're not like you're so non-judgmental always. Ang Cat's Eye ay nabuo mula sa survival reality show na The Debut Dream Academy. After mag-debut ng grupo nitong June, nirelease na rin nila ang kanilang EP, Sis o Soft is Strong, which represents their sisterhood. Marami na rin ang na-LSS sa kanilang latest single na Touch. But you've been so out of touch, that about you way too much. Na ginawan pa ni Sofia ng Taglish version.
Ba't kaya ka out of touch, 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 touch? Iniisip ka too much, 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 much. Tapos na as. Ba't kaya ka out of touch? Sa'yo na sana ang my love, pero ikaw ay out of touch, 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 touch. Bukas magkakaroon sila ng showcase na susundan pa ng kabi-kabilang event gaya ng guesting sa It's Showtime. It's been so cool, and already we've been receiving so much love already. So thank you guys so much. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Ay, ang galing. At yan ang mga balita ngayong Martes at yan ang mga kapuso. 99 days na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.